Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nakarating na sa Philippine National Police Highway Patrol Group ang ulat tungkol sa mga nagpapanggap na force multiplier ng HPG. Base sa impormasyon, naniningil pa ito ng membership fee at gumagamit ng insignia. Kaya ang PNP-HPG plano ng sampahan ng kaso ang mga nasa likod nito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So far ma'am, dito po sa issues po natin patungkol po sa pangalanan na po natin, yung nagpapakilala pong Highway Patrol Group, Force Multiplier Incorporated, wherein nagkaroon tayo ng isang complaint dito po sa parte po ng Antique na kung saan ay meron pong, ito pong nabanggit po nating grupo ay nangongolekta di umana po ng membership fee at pagpapagawa po ng ID. Hindi palalampasin ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang mga nagpapanggap na volunteers ng HPG, gaya ng mga force multiplier na ito na umaakto mga volunteer ng Highway Patrol Group sa kalsada. Ayon kay HPG spokesperson Police Lieutenant na Dame Malang, nakarating sa kanilang tanggapan ang ginagawang pagre-recruit ng Highway Patrol Group Force Multiplier Incorporated. Naniningil umano ang mga ito ng 750 pesos para sa membership fee at uniform, habang panibagong 350 pesos naman para sa identification card. They get a certain uniform na may pagkakapareha po na logo ng PNP-HPG. Kung makikita po ninyo yung mga post po natin na meron pong logo na lumalabas na sobrang laki po ng HPG, pero pagdating po sa bottom portion po ng logo, napakaliit po ng FMI. At yun din po yung sinusumiti po natin na petisyon sa SEC na bakit napayagan na gamitin ng HPG para irehistro sa kanila pong ahensya. Sinabi ni Lieutenant Malang na hindi lehitimong volunteer ng HPG ang naturang grupo. Suspended na rin aniya ang registration ng mga ito sa Securities and Exchange Commission o SEC noon pang 2010. They are accredited way back 2010 at nakikipag-ugnayan pa po ang yung PNP-HPG. Sa katunayan, sumulat na po tayo sa SEC para po alamin yung buong status po ng nito pong nabanggit po nating grupo at masampahan po sila ng karampatang kaso. Lalo tigit nga po ito pong usurpation of authority para po dito nga po sa nabanggit po natin. Bukod sa Highway Patrol Group Force Multiplier Incorporated, marami pa aniyang iba't ibang grupo ang kanilang namomonitor na nagpapanggap na volunteer ng HPG sa mga probinsya. Kaya naman, ayon sa opisyal, sasampahan ng HPG ng kaso ang grupo. Unang-una po, yun nga po yung tinatawag po natin usurpation of authority, paggamit nga po ng illegal use of insignia, ranks, and other decorations po ng inyong pong Philippine National Police. Panawagan ng PNP-HPG sa publiko, agad na itawag sa kanilang hotline na 0998-598-8171 sakaling may malaman na recruitment ng mga HPG volunteers sa kani-kanilang lugar. Makipag-ugnayan lang po sila sa ating pong opisina para po alamin kung ito po ba ay accredited po o hindi. At pangalawa ay malaman din po namin through their complaints, mapa-online man po yan or through text or personal, na ito po mga grupo po na to, whether they are accredited or hindi, kung sila po naman po ay sumobra sa limitasyong pinataw po o napagkasunduan ng PNP-HPG, ito po yung ating pong kasuhan na kung ano po ang nararapat po na kaso po. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi problema ang pondo sa ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP sakaling maubos ang natitirang budget nito ngayong taon. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, may multiple fund source ang ahensya. Mayroon ding iba pang programa na maaaring balingan sakaling may mga ngailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito ang balita ni Mia Alonzo.
nakakaligtaan or ma-misunderstand. Bukod naman sa AKAP, may AIX tayo. Meron tayong emergency cash transfer. So meron tayong ibang mga social protection na pondo na pwede natin gamitin. Hindi matitigil ang ayuda sa mga piling benepisyaryo ng mga programa ng pamahalaan. Ito ang tiniyak ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian matapos hindi na paglaanan ng budget ang ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP sa 2026 National Expenditure Program. Ayon kay Secretary Gatchalian, nananatiling handa ang ahensya na tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong nangangailangan ng ayuda ng pamahalaan. So yung programa hindi naman matatapos. So bahagi pa rin siya ng menu ng mga programa namin dahil nga may 11 billion pa na natitira sa line item ng AKAP. Samantala, batay naman sa pinakahuling datos ng DSWD, tinatayang nasa 892,000 na mga beneficiary ang natulungan sa ilalim ng programa as of May 31, 2025. Sakali namang maubos na ang natitirang 11 billion pesos budget ng AKAP, may iba pang programa ang ahensya na maaaring pagkunan ng pondo. Nakahanda rin aniya ang Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX at Emergency Cash Transfer na parehong nakalaan upang agad na matugunan ang biglaang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng sakuna, krisis o iba pang emergency. So hindi tayo dapat nangangamba na AIX lang at AKAP yung nandun sa line item namin. Bagamat walang line item for emergency cash transfer, bahagi yan ng menu ng Quick Response Fund naman. So we have multiple fund source para sa iba't ibang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na pag nasa gitna ng kalamidad. Kaugnay nito, bumisita sa National Resource Operations Center si Budget and Management Secretary Amena Pangandaman kasama si Secretary Gatchalian upang inspeksyonin ang production system ng DSWD at mapag-usapan ang pagpapalakas ng kakayahan ng gobyerno sa disaster response pagpasok ng mga kalamidad. Binigyang diin din ni Secretary Pangandaman ang sinabi ni Secretary Gatchalian na may iba pang programa ang DSWD para maisaludar sa nangangailangan. Katulad ng AIX, medyo malaki din yung pondo na yan. Nilagyan din natin yan ulit ng pondo sa 2026. Ayon pa sa opisyal, bagamat walang nakalaang hiwalay na pondo para sa AKAP sa 2026 proposed budget, ipinauubayan na nila sa Kongreso ang desisyon kung maglalaan pa rin ng pondo para dito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development sa mga benepisyaryo ng kanilang mga programa na huwag ipangsusugal ang nakukuhang cash aid o ayuda. Batay sa memorandum ng DSWD na inilabas ni Secretary Rex Gatchalian, ang ayuda ay dapat mapunta sa dapat itong paggamitan at hindi sa ibang bagay lalo na ng sugal. Ang mga benepisyaryong lalabag dito ay maaaring alisin sa listahan ng mga programa o ma-disqualify na tumanggap ng anumang ayuda sa hinaharap. Muling bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang government hospitals upang tingnan ang ipinatutupad na Zero Balance Billing Program. Ilang pasyente naman ang nagpatunay na kabilang sila sa nakinabang sa nasabing programa. Ito ang balita ni Nel Maripupo. Hindi ko po malalaman yung bill. Iniisip ko na po siya na andun na po ako sa point na iniisip ko lagi gabi-gabi na habang andito ako sa ospital, paano babayaran? Saan ko po kukunin yung pambabayad? Umabot sa mahigit kalahating milyong piso ang hospital bill ni John nang makonfine sa East Avenue Medical Center sa Quezon City dahil sa aksidente. Bukod sa iniindang sakit, gabi-gabi niyang iniisip kung saan kukunin ang ipambabayad sa naturang ospital. Ngunit laking ginhawa niya at maging sa kanyang pamilya nang makitang wala na silang babayaran pa kahit 5. Siyempre, kaiisip mo po kung saan ka kukuha ng ibabayad tapos ganito, magiging zero bill siya. Yun po, talagang napakasaya po talaga namin. Kabilang si John sa naging benepisyaryo ng Bayad na Bilmo program ng pamahalaan. Kanina personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang East Avenue Medical Center upang tignang mabuti kung naipapatupad ng maayos ang Zero Balance Billing Program.
Sagot pa rin ang rehab ng hospital. Happy siya. Okay. Sige. Dito nakilala rin ng Pangulo sa orthopedic room ang batang si Angela na naka-admit dahil sa natamong injury. Mula sa 168,538,000 pesos na bayarin, wala na rin silang babayaran sa ospital. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kahit papaano ay umuusad na ang Zero Balance Billing Program ng pamahalaan at iniutos niya sa DOH na pabilisin pa ang proseso sa naturang programa. Ito yung patuloy natin pag-inspeksyon at pagsiguro na yung ating programa na Zero Billing ay unang-una na nagagampanan ng lahat ng mga ating mga ospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. So I'm happy to be able to report that the Zero Billing program is proceeding well. Ayon sa DOH, mula nang inanunsyo ng Pangulo ang libreng pagpapa-ospital, umabot na sa 2,000 pasyente ang nakinabang sa Zero Balance Billing sa East Avenue Medical Center. Mahigit 12,000 naman sa Eastern Visayas Medical Center. Ayon sa Pangulo, kailangan pampalakasin ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa programa na ito ng gobyerno. At malaking bagay dyan, kaya ikalat ninyo ito, word of mouth. Kasi yung mga ibang pasyente sinasabi, wala kayong binabayad, meron palang ganyan. So ikalat natin, palaman natin sa lahat ng tao para hindi na sila nagdadalawang isip na magpatingin, magpagamot at magpagaling. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakilala ang Wish Date Concerts dahil sa kakaiba nitong konsepto ng pinagsamang short film at live performances. Ngunit naging extra special ang katatapos sa Wish Date Love Tales noong linggo dahil unang beses na nakasama sa lineup ang original song Compositions. Kauna-unahang ding pagkakataon na hindi lamang sa pag-arte sumabak ang isang karakter mula sa storya kung hindi siya mismo ang kumanta live on stage. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Espesyal ang Wish Date concert nitong linggo dahil sa unang pagkakataon, isinama sa lineup ang orihinal na song composition ng Wish Date. Bukod pa rito, first time din na mismong karakter mula sa istorya ang kumanta live on stage. Honestly, still overwhelmed with everything that happened. Pero first of all, super grateful for Wish for giving me this kind of opportunity. And I feel very blessed. Binigyang buhay ni Vibory Escrito ang karakter ni Bianca sa Wish Date Love Tales na piniling isuko ang pag-ibig para sa ambisyon at sarili. Lubos naman ang pasasalamat ng aktres sa kanyang overwhelming experience sa entablado, lalo na't ito ang kauna-unahang pangyayari sa kasaysayan ng Wish Date concert na sabay ang pagkanta at pag-arte ng karakter. Ang katambal naman ni Vibory sa pag-arte na si Joao Constancia na gumanap bilang Lyndon, appreciated din ng kanta bilang paraan upang buuin ang emosyon bago sumabak sa stage, lalo na sa pinaka-heavy scene na kanilang ipinakita sa live acting. Maganda kasi yung song ni Vibory, ni Bianca. Before our scene, she sang a song that was an original, tama? That was an original. So, rehearsals pa lang, I was listening to the lyrics, I was like, yo, this is helping me. So bago pumasok, bago kami mag-eksena, sabi ko sa direct namin na doon na lang po ako sa likod, makikinig na lang ako kay Bianca. So while she was performing, I was preparing myself, and then nararamdaman ko na. And then everything started slowly becoming quiet around me, and I was just focused na lang on myself and also on the scene. In fairness naman, laking tulong yung song niya. Ang original song ng Wish Date na pinamagatang My Heart Promises na ininterpret ni Vibory ay isang heartfelt ballad
tungkol sa pag-ibig na tila bawal o imposibleng mangyari sa kasalukuyang buhay. Na sa kabila ng sakit at limitasyon, nananatiling tapat ang puso na nagmamahal, nangangakong iibigin lamang ang isang tao hanggang sa magpakailanman at sa higit pa kung maaari. Sobrang ganda. And of course, with the emotions that Bianca has, that my character has, it's a lot more challenging talaga, which is such a great experience pa rin. Hindi lamang live performance ang highlight sa 11th West Anniversary, kundi maging ang mga reaksyon ng mga Wizards. Magmula sa mga higawan, pakikisigalok at bawat reaksyon sa mga hugot lines. Kaya naman muli na namang napatunayan ng Wish Day na ang pagsasanib puwersa ng OPM Classics at modern OPM vibes ay hindi lang nagbibigay ng dagdag na kulay at damdamin sa bawat istorya, kundi ginagawa ring mas buo, mas makulay at mas kapanapanabik ang kabuuang Wish Date experience ng mga manonood. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May mga ghost flood control projects. Ito ang kinumpirma ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga anomalya sa naturang proyekto. Kinwestiyon din ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang ahensya kaugnay ng mga proyekto sa mga lugar na hindi naman binabaha. Ito ang balita ni Asher Caraban Jr. live. Asher, natukoy ba sa pagdinig ng Senado kung ano itong mga ghost projects sa flood control at sino ang mga konektado dito? Monica, ilang flood control projects mula sa probinsya ng Bulacan ang kinumpirma ng Department of Public Works and Highways o DPWH na tinuguri ang ghost project o ito yung mga proyekto na hindi naman naisakatuparan o ginawa ngunit ito ay napondohan. Kasama ito dun sa isa ito sa mga 15 mga contractors na inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga pangunahing kontratista ng mga naturang proyekto. Bagaman kinumpirma o nilinaw naman ni Secretary or DPWH Secretary Manuel Bonoan na biniberipika pa nila ang mga impormasyong ito. Kaugnay sa sinasabing anomalya sa flood control projects. Pinangunahan ito ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o ang Blue Ribbon Committee. Inungkat ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang ghost projects na napag-alaman ng kanyang opisina. Okay, my office received reports that there were ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. Kinumpirma naman ni Secretary Bonoan na may kabuang 9 bilyong pisong halaga ng mga kontrata sa pamahalaan ang nakuha ng Wawaw Builders para sa flood control projects sa buong bansa. Halos 6 na bilyon dito ay para lang sa probinsya ng Bulacan. Hindi dumating sa pagdinig ang naturang contractor o kinatawan nito kaya't isa ito sa ipinasapina ng Senado upang pagpaliwanagin sa susunod na Senate hearing. Siniyasat naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III kung paano nakuha ng naturang contractor ang mga proyekto habang tiniyak naman ng DPWH Secretary na dumaan ito sa bidding. How did that budget get into your budget, the DPWH? Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor, because there are many sources in 2025. Let me just point out that some of the projects were included in the National Expenditure Program that has been submitted to Congress,
And of course, there are projects that were actually added on in the General Appropriations Act. Tinanong naman ni Senador Erwin Tulfo ang Department of Budget and Management o DBM kung paano nabigyan ng pondo ang mga proyekto ng hindi sinisiyasat at ipinaliwanag ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang proseso. Madam Secretary, ma'am, wala po bang hindi po ninyo chinecheck? So, basta nag-request lang ng pondo, re-releasean ho ninyo, hindi man lang matatanong para saan po itong pondo na ito, billion po ito, flood control. Wala ba kayong to counter na flood control? Kung ano po ang nakalagay sa General Appropriations Act, yun po ang inire-release natin sa Department of Public Works and Highways. Naka-line item po lahat ng mga projects. It's detailed and identified yung mga projects po. Isa-isa nakasulat po dyan. Yung mga projects, yung mga flood control projects. Kinwestiyon naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung paano nakalusot ang mga ghost projects sa Commission on Audit. Anong papel lang kuha dito sa ghost projects na ito? Bakit hindi ito nyo nakita? Pwede malaman, Mr. Chair? Good morning po, Thank you. Mr. Chair and Your Honor. Based po sa aming mga reports na nakuha po from our regional and district engineering offices, ongoing pa lang po yung kanilang pag-collate ng mga observations, sir. Actually, sir, may mga observations naman po pero hindi ko po mako-conclude na pertaining po ito doon sa mga ghost projects. Para kay Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman katanggap-tanggap ang mga sagot ng COA. Alam niyo yung problema, you have a very standard way of answering us. Yes, sir. You are still waiting for your regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam COA? Kasi puro kayo post-audit eh. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Monica, pito lang sa 15 mga contractors ang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kaya ipinasapi na ito ng Senate or ng komite para nga pagpaliwanagin sa susunod na Senate hearing. Isa sa mga yan ay nabigyan ng tsansa na magpaliwanag at ngunit pagkatapos ng ilang pagtatanong ay hiniling na lang ng mga senador na maghain o magpasa sa kanila ng dokumento, ng mga kaukulang dokumento kaugnay nga sa kanilang operasyon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Asher, may natukoy na ba kung sino ang mga nasa likod ng mga anomalyang yan, no, sa flood control projects? Monica, walang pinangalanan na mga opisyal o mga nasa likod nitong mga nangyari o mga anomalya nga umano dito sa flood control projects. At ito yung isa nga na panawagan na rin ni Senador Juan Miguel Zubiri na pangalanan kung sino yung mga maaring nasa kongreso man ito o saan pa mang opisyal ng pamahalaan na pangalanan at sabihin kung sino itong mga to nasa likod nga ng flood control projects na mga anomalya. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Hinihiling ng isang kongresista na mapalawi pa ang partisipasyon ng civil society at people's organization sa budget deliberation sa Kamara. Giyit naman ng People's Budget Coalition, layunin nila na huwag maging dekorasyon o palamuti kung hindi magkaroon ng boses sa deliberasyon ng panukalang pambansang pondo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pero doon sa nakita natin na initial na implementation kahapon, bitin na bitin tayo in terms of genuine transparency and participation. So, and that only reinforces yung aking fears na baka naman yun nga ang mangyari, baka benchwarmer sila.
Hindi sapat na observer at magsumiti lamang ng position papers ang civil society organizations o CSOs at people's organizations sa deliberasyon ng Kamara sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya isang araw matapos umpisahan ng House Committee on Appropriations ang briefings para sa 2026 National Expenditure Program. Ayon kay Representative Sandanya, dapat magkaroon ng mas aktibong pakikibahagi ang mga grupong ito lalo na't kinakailangang ibalik ang tiwala ng publiko sa budget process. Gaya ng pagbibigay ng pagkakataon sa people's at civil society organizations na maging resource person sa mga deliberasyon at maka-access sa budget documents. Ang kinakailangan ilagay natin sa proseso na meron talaga opportunity to participate meaningfully yung ating mga civil society organization. Sa interim guidelines na inilabas ng House of Representatives para sa engagement ng people's organizations sa budget legislation at oversight, limitado lamang sa pagdalo bilang observer sa budget hearings at pagsusumite ng written position papers ang pakikilahok ng mga grupo. Ayon naman sa People's Budget Coalition, ang goal nila ay huwag maging dekorasyon sa deliberasyon ng panukalang pondo. Sa gitna ito ng lumiliit na alokasyon para sa rules-based social protection programs at lumalaking budget naman para sa ayuda-based politics. Isang alyansa ng mahigit 20 civil society organizations ang People's Budget Coalition na nagre-repaso sa pambansang pondo. Kabilang sila sa accredited na grupong dumalo sa unang araw ng budget deliberation sa Kamara. Our vision for what civil society participation is ay hindi lang observer, hindi lang yung silent na fly on the wall doon sa budget deliberations. Ang goal po talaga ng civil society ay magkaroon po kami ng boses. Kailangan po natin obserbahan kung ano ba yung naging budget ng NEP, yung proposal ng executive at yung GAA, yung pinasa ng Congress for the past few years, no. At ang maobserbahan po natin, ang nangyayari po, no, ay lumalaki yung budget para sa mga patronage politics na tinatawag. Samantala, kapwa naniniwala naman sina Representative Sandanya at ang People's Budget Coalition na hindi sapat ang iisang araw lamang para ilatag ang mga suwestyon at tanong ng people's organizations sa budget deliberations. Reaksyon nila ito nang tanungin kaugnay ng panukalang People's Budget Review ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing. Hindi lang dapat siya naka-encapsulate sa one day kasi ang daming concerns ng different sectors. Nandiyan yung health, education, environment, transportation, no? So baka magkulang ang isang araw. We need to allocate more time and space para discuss lahat ng issues na ito. One day will not be enough. It has to be a constant presence. Yung civil society organizations have to be a constant presence in the whole budget process para tiyakin na transparent talaga ito. August 20, araw ng Miyerkules, ipagpapatuloy ang budget briefings ng House Committee on Appropriations at sasalang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maria Latoza mula sa Perth, Australia. Umabot na sa 6,000 student visas ang binawi ng Estados Unidos mula nang umupo si Secretary of State Marco Rubio 7 buwan na ang nakararaan. Karamihan ay na-revoke dahil sa mga paglabag gaya ng assault, driving under the influence, burglary, overstaying at umano'y pagsuporta sa terorismo. Binigyang diin ni Secretary Rubio na araw-araw siyang may nire-revoke na visas bilang bahagi ng mas mahigpit na kampanya kontra sa mga estudyanteng umano'y banta sa seguridad ng bansa. Iginiit ng administrasyon na may karapatan nitong bawiin ang mga visas ng walang judicial review. Samantala, naging produktibo ang pagpupulong sa White House ni US President Donald Trump kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at ang mga pinuno ng Europa. Naging sentro ng usapan ang pagtulak sa tigil putukan at ang pagtitiyak ng seguridad para sa Ukraine. Ito ang balita ni May Viandog. The war is going to end and this gentleman wants it to end and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it,
and we're going to get it ended. Positibo si US President Donald Trump na malapit nang matapos ang 3 daong digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matapos ang pakikipag-usap kay Putin sa Alaska noong Biyernes, nakausap naman ni Trump sa White House si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong Lunes. Ayon kay Trump, handa siyang tumulong para magkaroon ng trilateral meeting kasama si Putin at Zelensky, bagay na sinang-ayunan ng Ukrainian President. I think we show that we are strong people and we supported the idea of the United States, of personally of President Trump, to stop this war, to make a diplomatic way of finishing this war, and we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. Bahagi rin ng mga napag-usapan ang mga usapin sa seguridad at humanitarian concerns. Kabilang dito ang planong pagbili ng Ukraine ng mga American weapons sa pamamagitan ng pondo mula sa mga kaalyado sa Europa at ang paggawa ng Ukraine ng sariling mga drone na bibilin din ng Estados Unidos. Kasama sa natalakay ang issue sa mga teritoryo ng Ukraine na nasakop na ng Russia. Matapos ang bilateral talks kasama si Zelensky, tinawagan din ni Trump si Russian President Vladimir Putin kaugnay ng detalye ng naging usapan sa White House. Bukod kay Zelensky, humarap din kay Trump ang iba pang European leaders tulad nila NATO Secretary General Mark Rutte, British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron, Finnish President Alexander Stubb, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz at European Commission President Ursula von der Leyen. Nananatiling matibay ang posisyon ng mga ito kaugnay ng digmaan sa Russia at Ukraine. Nais nila ang agarang pagpapatupad ng paghinto ng karahasan at tigil putukan. We all would like to see a ceasefire, the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that and let's try to put pressure on Russia. Binigyan diin ni Merz na hindi maaaring magpatuloy ang usapan hanggang hindi tumitigil ang labanan. Sa panig naman ng France, iginiit ni President Emmanuel Macron ang kahalagahan ng mga kasunduan para sa Ukraine bilang resulta ng pagpupulong. Bagamat wala pang kasiguraduhan ang paghaharap ni Zelensky at Putin, umaasa si Trump na may hinto na ang mga pagpatay sa lalong madaling panahon. We'll see, and in a certain period of time, not very far from now, a week or 2 weeks, we're going to know whether or not we're going to solve this, or is this horrible fighting going to continue. We'll do our best to get it ended. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Ipinatawag ng pamahalaan ng Hong Kong ang envoy ng Australia at United Kingdom matapos bigyan ng asylum ang 2 kilalang pro-democracy activists. Kabilang dito ang dating mambabatas na si Ted Hui na nakatanggap ng protection visa sa Australia at ang dating student leader na si Tony Chong na binigyan ng 5 taong residence permit sa United Kingdom. Iginiit ng Hong Kong na ang pag-aresto sa dalawa ay batay sa ebidensya at walang halong politika, ngunit binatikos ng mga kritiko ang national security law na ginagamit umano upang patahimikin ang mga kumikilos kontra gobyerno. Samantala, iginiit ng UK at Australia na may matibay na dahilan ang pagbibigay nila ng asylum dahil sa pangamba ng persecution sa Hong Kong. Ipinahinto ng Ministop ang pagbebenta ng rice ball o onigiri at iba pang deli items sa mahigit 1,600 stores nito sa Japan matapos mabisto ang paglalagay ng peking expiry dates ng ilang empleyado. Umabot sa 23 branches sa mga lungsod gaya ng Tokyo, Kyoto at Osaka ang nag-ulat ng ganitong insidente kung saan ilang staff ang nagpapalit ng label o sadyang dinedelay ang expiration date ng produkto. Sinabi ng kumpanya na wala pang naitalang health issues, ngunit nananatiling suspendido ang pagbebenta ng handmade onigiri at bento hanggang sa matapos ang investigasyon. Humingi ng paumanhin ng Ministop sa publiko at nangakong magpapatupad ng mga reforma upang maibalik ang tiwala ng mga customer. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Naniniwala ang isang senador na kaya hindi tuluyang maipasa
ang anti-political dynasty bill ay dahil magkakamag-anak mismo ang nakaupo sa Kongreso. Samantala, sakaling maipasa naman ang panukalang batas, suwesyon ng COMELEC, patawa ng cancellation of candidacy ang mga lalabag dito. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. We're having problems. How are we going to pass this law or make a law regarding dynasty kung yung Kongreso mismo ay magkakamag-anak, may mga relasyon po sila? That is the problem. Kongreso mismo ang nakikinabang. Ito ang nakikitang problema ni Senator Erwin Tulfo, kaya nahihirapang isulong ang panukalang batas na magbabawal sa political dynasties. Sa isinagawang pagdinig sa Senado, kinuwestiyon ng senador ang malabong definisyon ng political dynasty sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution. Aniya, dapat ay naging malinaw sa saligang batas ang saklaw at limitasyon ng terminong ito upang hindi naaabuso. Sinasabi po niyo sa Constitution, depende sa Congress. Lumalabas po ngayon, ayaw po at nahihirapan po ipasa dahil may mga kokontra po rito. Yung gray area na ito, doon pumasok yung mga itong mga families, itong magkakamag-anak. Kaya po marami tayong ganito ngayon. Giit ng isa sa framer ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod, nagtiwala sila sa Kongreso na gagawin ito ang trabaho pagdating sa paggawa ng batas na magbabawal sa political dynasty. The Commission thought that by including that mandate in the Declaration of Principles and State Policies, surely the Congress would enact an implementing law. We were trusting Congress to do its job. We left that to the wisdom of the Congress, who are the representatives of the people. Unfortunately, that has not happened. Samantala, kung sakaling magkaroon ng pinal na bersyon ng anti-political dynasty law, rekomendasyon ng Commission on Elections, cancellation of candidacy ang dapat na ipataw para sa mga lalabag dito. Kung kami po ang tatanungin, maganda po siguro petition to deny due course and or cancel candidacy. Paliwanag ni Chairman Garcia, mas maigi ito kaysa petition to disqualify kung saan maaari pang isubstitute o palitan ang tumatakbong kandidato. Doon po sa petition to deny due course and or cancel candidacy, kapag po na-cancel ang candidacy after the election, hindi namin na-desisyonan before the election, ang uupo second placer. Suwestiyon din ng COMELEC, maaaring hanggang second civil degree of consanguinity and affinity ang itakdang saklaw dito, habang pag-aaralan naman ng komisyon ang prohibition ng anti-political dynasty kung maaaring gawing nationwide o hanggang provincial level lamang ang ban. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Supreme Court ang House of Representatives, Senado, Executive Secretary at ang Commission on Elections o COMELEC na magkomentaryo sa inihayang petisyon ni Attorney Romulo Macalintal na layong ideklarang labag sa konstitusyon ang Republic Act 12232 na nagpapaliban ng 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ngayong taon. 10 araw ang ibinigay ng SC sa mga ito para gawin ito. Bukod sa petisyon, humingi rin ng Temporary Restraining Order o TRO si Atty. Macalintal upang pigilan ang pagpapatupad sa batas. Wala pang reaksyon dito ang mga respondent tulad ng COMELEC. Sugatan ang 3 individual sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Marikina City. Agad itong binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue at saka dinala sa ospital para sa kadagdagang pagsusuri. Ito ang balita ni Lisel Nael. Ako dito po yan. Ang kasama po yung sakit. Ito lang po. Habang nagro-roving ang UNTV News and Rescue Team, nakatanggap ito ng tawag mula sa isang concerned citizen tungkol
tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ng dalawang motorsiklo. Nangyari ang aksidente sa kahabaan ng Marcos Highway, corner Felix Avenue malapit sa Santa Lucia Mall, Marikina City pasado 1:00 ng madaling araw noong Sabado, August 16. 3 individual ang nasugatan sa pangyayari. Isang 55 anyos sa lalaking mototaxi driver ang nagtamo ng deformity sa kanyang kaliwang braso at tuhod. Ay, kung masakit sa inyo ba? Pwede po makita. Ang kanyang pasahero naman na 22 anyos sa babae nagkaroon ng gasgas sa kaliwang tuhod at pamamaga ng kanyang kaliwang paa. Ang nakabangga sa kanila, isang 24 anyos na lalaki ay nagtamo rin ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang binigyan ng paunang lunas ang UNTV News and Rescue Team ang natamong injuries ng 3 biktima. Ayon sa mototaxi rider, pababanaan niya ang kanyang pasahero kaya nagsignal siya pakanan para itabi ito. Subalit bigla na lang anyang may bumangga sa kailang likuran na naging sanhi upang matumba sila sa kalsada. Samantala, ayon sa isang rider, hindi siya nakapagpreno dahil sa biglang pagkana ng mototaxi rider, kaya niya ito nabangga. Tumulong na lang din po ako sa kanila. Bali, nabutan ko na lang po, narinig ko na lang po kanina kasi ingay na lang po eh. So, ginawa ko, pinuntahan ko na lang po yung nadisgrasya. Matapos mabigyan ng first aid, dinala ng NAR sa Amang Rodriguez Hospital ang mototaxi rider upang mabigyan ng sapat na atensyong medikal. Ang kanyang pasahero naman ay itinurn over sa Barangay San Roque Rescue. Samantala, ang driver naman ng motorsiklo ay tumanggi ng magpadala pa sa ospital. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kilala na at pananagutin ng Philippine National Police ang sports utility vehicle driver na gumagamit ng wangwang na nasa social media post ni Senator JV Ejercito. Suspendido naman ang lisensya ng isang driver dahil sa ginawa nitong hindi maganda sa mga siningitang motorista. At ipinag-utos ng Department of Transportation sa mga airline ang paglalabas ng timely at accurate announcements sa flight schedules ng mga pasahero. Ito ang balita ni JP Nunez. Natunto na ng Philippine National Police kahapon sa lungsod ng San Juan ang may-ari ng Sports Utility Vehicle o SUV na isang negosyante na gumagamit ng wangwang. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson Police Lieutenant Nadim Malang, pananagutin ng PNP ang mga motoristang gumagamit ng wangwang. Ito'y kaugnay ng social media post ni Senator JV Ejercito na may nakasabay siyang SUV na tila nang bubuli sa kalsada dahil sa paggamit ng malakas na wangwang. Depensa umano nito na hindi siya ang gumamit ng wangwang. Ito pong darating na Friday na napag-usapan po ng ating pong regional chief ng NCR na isusurrender mismo po ng may-ari yung wangwang po na ito at lahat po ng mga consequences ay kanya naman din pong tatanggapin. Yes, he or she will face the consequences patungkol po dun sa tinatawag po natin Presidential Decree 96 or yung use of illegal sirens. No po. At muli, aantayin po natin yung kanya pong pakikipag-coordinate po natin once po na matapos po yung kanya pong trabaho po dito po sa Batangas. Sinuspindi na ng 70 araw ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver na nag-cut sa linya at sumenyas ng bastos sa mga siningitang motorista. Kaugnay nito, naglabas na rin ang LTO ng show cause order laban sa sangkot na driver upang pagpaliwanagin hinggil sa insidente. Nauna nang nag-viral sa social media ang post kung saan makikita ang pag-cut sa linya ng isang SUV driver at pagsenyas nito ng dirty finger sa mga siningitang motorista. Inaatasan ng Department of Transportation o DOTR ang lahat ng mga airline na magbigay ng timely at accurate na update sa flight schedule ng mga pasahero. Ayon sa DOTR, ang delayed announcement sa pagbabago o cancellation ng mga flight schedules ay nagdudulot ng malaking inconvenience sa mga pasahero. Nakakasira rin ito sa kanilang plano at nakakadagdag sa gastos para sa pagkain
at accommodations. Batayan nila sa Air Passenger Bill of Rights, partikular sa Sections 8 and 11, mandato ng mga airlines ang agarang pagbibigay ng impormasyon sa mga pasahero para sa pagbabago sa flights, delay at cancellation. Mandato rin ng airlines ang magbigay ng assistance sa mga apektadong biyahero, kabilang na ang agarang refund. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi gagamitin ang mga barko ng Philippine Navy para samahan ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa paghahatid at pamamahagi ng supply sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Pero handa umano ang mga barkong pandigma ng bansa na sumaklolo kung kakailanganin. Ito ang balita ni Ryan Nacalale. To provide support or kadiwa o yung tulong sa ating mga fisher folks. Hindi trabaho ng Philippine Navy yun. Hindi magde-deploy ng warship ang Philippine Navy sa mga ginagawang aktibidad ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources gaya ng paghahatid ng tulong sa mga mangingisda sa West Philippine Sea sa ilalim ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda program. Ayon sa Philippine Navy, trabaho ito ng PCG at BFAR dahil isa itong law enforcement support operation para tulungan ang mga mangingisdang Pilipino. Sa halip, nakatutok ang Armed Forces of the Philippines, Navy at Air Force sa regular na maritime patrols at air surveillance sa Bajo de Masinloc, Northern Islands, Benham Rice at Kalayaan Island Group. Giit ni Trinidad, bagaman hindi nakikita, hindi umaalis ang AFP sa West Philippine Sea at pinaiigting pa ang operational tempo sa mga malayong isla at detachment. Tiniyak din niya na laging naroroon ang AFP para tumulong kung kailangan. Hindi lang sa mga kababayan, kundi pati sa sinumang nangangailangan ng saklolo sa dagat, anuman ang bansa. Yes, because I stated very clearly, it is a universal mandate. The spirit of any seagoing individual, any professional organization is to extend assistance to any person requiring help in the ocean, in the maritime domain, regardless of country, regardless of flag. And we have proven that in the past. Not only for our Filipino citizens. Kahapon, sinabi ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez na hindi magde-deploy ang pamahalaan ng barko ng Philippine Navy kasunod ng nangyari noong August 11 kung saan ginamit ng China ang kanilang People's Liberation Army Navy Destroyer 164 sa panghaharas sa barko ng PCG. Hindi tayo magpapadala ng Navy natin para tapatan ang isang Navy. Bakit? Kasi once you deploy a Navy vessel there, you come like warlike. You come in warlike. Para bang nanunutya ka, nangahamon ka. That is not the policy stand of our government. So, hindi tayo magpo-provoke kasi we do not know what will happen if two Navy vessels are there. Kasi doon pwede mangyari miscalculation, misjudgment. And that is the thing that we do not want. Giit nito, hindi karuwagan ang hindi pag-deploy ng Navy vessel, kundi kailangang pahupain ang tensyon sa lugar. Hindi naman nasasabi dahil hindi tayo nade-deploy doon na naduduwag tayo, hindi. We are just being prudent, we're just being practical. And we do not want this a situation to escalate. And if ever it escalates, it is not to the best interest of our country. It is not even to the best interest of China for that matter and to the region. So we might as well tone it down and bring it down to a level that we can manage. Nauna nang sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na ayaw ng bansa na magsimula ng gulo sa West Philippine Sea. Pero nakahandang sumuporta ang AFP sa PCG at BFAR sa pagsasagawa ng law enforcement operations. But there is no change of strategy that unahin natin gamitin yung armed forces kasi ang ating armed forces ready to defend our country. So yun ang role nila. For now, this is law enforcement. Samantala,
Ayon sa Philippine Navy, nagbabago ang aksyon ng China kung saan bumababa ang agresyon nito sa tuwing nagsasagawa ng maritime cooperative activity ang Pilipinas kasama ang ibang kaalyadong bansa. Noong 2023, nagkaroon lamang ng 3 maritime cooperative activity at multilateral maritime cooperative activity. Umakyat ito sa 11 noong nakaraang taon. Sa ngayon, mayroong nasa 10 hanggang sa 11 na ang bilang. Ngayong araw nagsagawa ng joint naval exercise ang Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force sa karagatan ng Lubang Island sa Mindoro bilang bahagi ng Exercise Alon 2025. Ryan Lacanlali, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sasailalim na rin sa drug testing ang staff ni Senator Loren Legarda. Ayon sa senadora, ipinag-utos niya ang mandatory drug testing sa kanyang opisina upang ipakita na sila ay zero tolerance sa anumang illegal substance kasunod ng mga ulat ng umano'y paggamit ng marijuana sa Senate premises. Ang mandatoryong drug testing ng kanyang mga tauhan ay isasagawa sa pakikipag-ugnayan sa mga otorisadong ahensya at may ganap na pagsunod sa civil service and health regulations. Pinangunahan din ni Senator Raffy Tulfo ang drug testing ng kanyang staff. Agad din anyang tatanggalin sa trabaho ang sinumang magpo-positibo sa droga. No ifs, no buts, no exception. Kahit na sino kayo pag nag-positive, hanggang para mapakita ko sa kanila, sa taong bayan, na malinis kami dito. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ng Santa Fe sa Cebu ang pagpapatigil ng Straya Project dahil sa iba't ibang violation. Matagumpay namang naibalik sa kagubatan ang isang serpent eagle sa Negros Occidental matapos itong masagip at mai-turnover sa mga otoridad. Sa Ilagan City, naglabas ang pamahalaang lungsod ng kautusan para ipagbawal ang lahat ng klase ng sugal sa mga opisina ng city government. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cebu, ipinatitigil na rin ni Santa Fe Mayor Itamar Espinosa ang konstruksyon ng Straya Project ng 5th Avenue Property Development Corporation. Kasunod ito ng paglalabas ng Department of Environment and Natural Resources ng kautusan para suspindihin ang Environmental Compliance Certificate o ECC ng proyekto. Bunsod ito ng hindi pa nasisettle ng kumpanya ang administrative fine na 275,000 pesos at hindi nito pagsagot sa notice of violation. Nauna nang sinabi ng 5th Avenue Property Development Corporation na compliant sila sa inisyong ECC para sa pagtatayo ng Straya Project. Sa Negros Occidental, matagumpay na naibalik ang isang batang serpent eagle sa natural habitat nito sa Bago City. Ayon sa park ranger ng Mount Canlaon Natural Park, na-rescue ang agila at na-turn over ng Barangay Binubuhan Council sa Bago Environmental Management Office. Nasa list concern ng International Union for Conservation Nature ang mga serpent eagle sa Pilipinas. Hindi pa naman ito itinuturing na endangered, subalit unti-unti na ring nababawasan ang populasyon nito dahil sa pagkawala ng kanilang mga natural habitat. At sa Iligan City, nag-issue ang pamahalaang lungsod ng executive order para ipagbawal ang anumang uri ng pagsusugal sa lahat ng opisina ng city government. Kabilang dito ang card games, betting activities, number games, online gambling gaya ng scatter at iba pang kahalintulad nito. Sakop nito ang lahat ng mga opisyal, empleyado, job order personnel, contract of service, consultants at iba pang individual na nasa premise ng city government. Maaaring mapatawan ng parusa batay sa umiiral na rules and regulation ng Civil Service Commission ang mga opisyal at mga empleyado habang palalabasin naman mula sa loob ng building ang hindi empleyado na nagsusugal. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Another first sa Wishdate Love Tales ang pagkakaroon ng original theme song. Ang awit na may title na Sarhan ay tungkol sa sakit at pangungulila na hindi kaya sambitin ng mga karakter. Ito ang balita ni Jed Neresina. Wishdate ang pagkakaroon ng best lineup ng mga kanta bukod sa magagandang storya ng buhay na handog nito sa mga manonood. Ngunit sa ika-19 na installment ng Wishdate concert na pinamagatang Love Tales, ibinida ang isang natatanging kanta na nilikha para mismo sa nasabing serye. Isang inobasyon sa pagkukwento sa pamamagitan ng paggamit ng musika, hindi lang bilang simpleng background music, kundi bilang boses ng mga karakter sa istorya. At sa kauna-unahang pagkakataon, kasabay ng pagdiriwang ng ika-11 anibersaryo ng Wish 1075, nagkaroon ng orihinal na theme song ang kwento ng Wishdate at mismong ang vocal powerhouse na si Gigi Delana ang nagbigay buhay rito. Ang kantang pinamagatang Sarhan ay ang official na theme song ng Wishdate Love Tales na nagpahayag ng sakit at pangungulila na hindi kayang sambitin ng mga karakter. Kaya't isang karangalan para kay Gigi na mapiling kumanta nito. Nag-hire talaga ako ng isa sa mga friends ko na nag-vocal lessons talaga. Kasi I really need that. I needed that. Kasi nag-stop ako magpa-voice lesson eh. So, it's a big help for this big event. Bukod sa paghahanda para sa mismong awitin, tiniyak ni Gigi na mabibigyan niyang hustisya ang nais iparating ng kanta sa mga manonood. I want them to feel what I am singing. I want them to feel my presence. I want them to feel my aura. And I want them to see that I've come prepared. And I've come to see them. And I've come to sing for all of them. Kaya naman para sa mga wisher na hindi napakinggan ang Sarhan sa Wishdate last Sunday, maging sa mga nais muling maantig sa awitin, abangan ito sa Wish 1075 Radio at YouTube channel, maging sa Spotify at ibang digital streaming platforms. Sa pagsapit na ika-11 anibersaryo ng Wish 1075, hindi natatapos dito dahil magpapatuloy ang pagsuporta nito sa original Filipino music at pagdiskubre ng mga bagong talento. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Wesley Villamor, Angel Grace Agosto at Ryan Waman. Credit kay Freddy Pacheco, Angelito Alejo at Patricia Laurel. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Job 34:4 na nagsasabi, ating piliin sa ganang atin ang matuwid. Ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magandang gabi po.